Noong taong 1534, ang radikal na grupo ng Anabaptist ay nagrebelde, naghimagsik at nagtayo ng kanilang sariling gobyerno sa Münster, Germany. At ito ang tinatawag na The Münster Rebellion in Germany. Isang taon lang nang itinagal ng paghihimagsik na yon at ng gobyerno ng Anabaptists. Noong June 1535 ay napabagsak ang gobyerno na itinatag ng Anabaptist. Lahat ng pinuno ng Anabaptist sa panahong iyon ay binitay, hinatulan ng kamatayan. Ang issue kasi dito, mga kapatid, tama ba at ethical ba na magrebelde sa kapamahalaan ng gobyerno? Ang ating pong issue ay anong sinasabi sa atin ng bagong tipan pagdating sa ating mga gobyerno sa estado. Yun po ang ating tutunghayan sa pag-aaral sa umagang ito. Alam po ninyo na sa ikatatlong kapitulo at final chapter na tayo ng Book of Titus. Nakita natin ang buong layunin ng sulat na ito ay upang ipakita ang pangangailangan ng elders sa bawat iglesia upang bantayan ng iglesia mula sa mga maling pagtuturo at sila ay turuan ng mga dakilang doktrina ng kaligtasan upang sanayin sila sa pamumuhay ng kabanalan. Yun po ang nakikita natin dito sa aklat ni Tito. Doon sa Kapitulo 1, nakita po natin ang opisina ng elder ay tinalakay doon ni Apostol Pablo. Sa Kapitulo 2 na natapos nating serye sa loob ng 2 buwan, ay natapos po natin yun po ay tungkol sa relasyon ng mga kapwa mananampalataya sa komunidad ng iglesia. Yun po ang makikita natin. Ngayon dito sa Kapitulo 3 ng aklat ni Tito, dito ay idinidil naman ni Apostol Pablo ang relasyon, ang ugnayan ng mga mananampalataya sa estado, sa kapamahalaan, sa gobyerno. Yun po ang makikita natin. Ang titulo natin sa mensahe natin sa umagang ito, ang Kristiyano sa sanlibutan o ang Kristiyano sa mundo, the Christian in the world. Makikita natin ang mga Kristiyano po ay inaasahang mamuhay sila ng kakaiba sa harapan ng mundo sa simpleng dahilan dahil sila'y Kristiyano. Walang ibang paliwanag. Dahil Kristiyano sila, they should make a difference in their lives, in the world. Yun yung makikita natin dito. Kaya napakahalaga ng patotoo ng mga Kristiyano sa harapan ng mundo sapagkat nakasalalay din dito ang patotoo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Nakikita, nakikilala ang tunay na mananampalataya sa kanilang estado kay Kristo. Nakikita kung sila ba talaga ay ligtas na kay Kristo sa kanilang pamumuhay. Kaya yung simpleng mensahe natin sa ating pag-aaral ngayon ay ito, ang mga Kristiyano ay tagapagmana ng biyaya ng kaligtasan, ng kapanganakan muli sa pamamagitan ng banal na Espiritu, mga inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil dito, ang bawat Kristiyano dapat ay magkaroon sila ng pagkakaiba, difference, magkaroon ng impact sa mundong ito dahil sa kanilang kalalagayan ng kaligtasan kay Kristo. Christians must make a difference in the world that they live in.
Yun po ang mensahe natin. Basahin po natin ang ating talata sa Tito Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 8 ang ating pag-aaralan. Kanya kung papansinin ninyo sa ating pagbabasa, ang versikulo 1 at versikulo 8 ay parang sinandwich niya yung laman sa versikulo 2 hanggang versikulo 7. Ang 1 ang simula, ang 8 yung konklusyon. At makikita natin ang sinabi dito, ipaalala mo sa kanila na pasakop sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan, maging masunurin, maging handa sa bawat mabuting gawa. Huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Huwag makipag-away, maging maamo, at magpakita ng hinahon sa lahat ng mga tao. Sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng saring pagnanasa at kalayawan na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasuklam-suklam at napupuot sa isa't isa. Ngunit, pansinin ninyo yung transition, ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos ng ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kung hindi ayon sa kanyang kahabagan. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritong ito na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas upang yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Tayo'y maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tapat ang salita at nais kong igiit mo ang mga bagay na ito upang ang mga nananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at kapakipakinabang sa mga tao. Manalangin tayo. Muli, hinihingi namin, O Diyos, ang iyong tulong sa aming pag-aaral sa umagang ito. At nawa muli ang banal na Espiritu'y kumilos ng may kapangyarihan upang bigyan kami ng pangunawa sa aming pag-aaral at mailapat namin ito sa aming mga buhay. Ito pong lahat aming, O Diyos namin, ay aming pinaninikluhod sa iyong trono ng biyaya sa ngalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Dalawang bagay ang gusto kong makita natin. Una, yung batayan ng ating relasyon sa mundong ginagalawan natin at iyon yung ating bagong pagkakilanlan bilang Kristiyano. Our new identity as Christians sa verses 4 to 7. Yung pangalawang puntos, ito naman yung binagong Kristiyano sa mundo. Ang buhay ng Kristiyanong iniligtas sa mundo. Yun po ang titignan natin. Kung papaano nakita natin sa pag-aaral natin sa chapter 2, kung maalala ninyo, ang batayan ng ating sound doctrine para sa sound living ay nakalagay doon sa verse 11 to 14. Yung doktrina ng biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin lahat. Gayon din naman makikita natin dito na ang batayan o motibasyon na mamuhay ng may kabanalan sa mundo ay dahil lang sa biyaya ng kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo. I-reverse natin ang ating gagawin. Mag-uumpisa tayo sa batayan ngayon upang makita natin yung motibasyon sa pamumuhay natin sa mundong ito. At yun ang una natin titignan, the ground, our new identity as Christians. So muli sinabi sa atin, ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas,
Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang Espiritong ito na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas, upang iyamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo'y maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang batayan po ng ating papumuhay sa sanlibutang ito ay nakasalalay dito sa tatlong tinatawag na fundamental doctrine of God's sovereign salvation. Nakasalalay ito sa tatlong napakahalagang doktrina ng kaligtasan tungkol sa soberanong pagliligtas ng Panginoon. Pansinin ninyo, una sa lahat, sinabi sa atin sa verse 4, ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. We are all saved by grace. Iniligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Inuulit lamang ni Pablo rito ang sinabi niya na doon sa verse 11 to 14 na ang biyaya ng Diyos ay nahayag para sa kaligtasan nating lahat. Ang biyayang nahayag ngayon ay ang biyaya ng pagparito ng Panginoong Jesucristo nang siya'y nagkatawang tao, sa kanyang kamatayan doon sa cross, sa kanyang muling pagkabuhay, at kasama na raw ng muli niyang pag-akyat sa langit, sa kanyang Ama sa langit. Doon nakita natin nahayag ang biyaya ng pagliligtas at inuulit lamang dito ni Apostol Pablo. Pinapaalalahanan ng kanyang mga sinulatan dito sa mananampalataya sa Kreta sa pamamagitan ni Tito na tayong lahat na mananampalataya ay iniligtas sa biyaya lamang, hindi sa ating mga mabubuting gawa. Hindi sa anumang katwirang meron tayo, kung hindi ayon lamang sa kahabagan ng Diyos. Kumbaga, ito rin ang sinabi niya sa Efeso, chapter 2, verse 8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and not of your works, it is the gift of God, so that no one should boast. Napakaliwanag ng salita ng Diyos na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. At ang pananampalataya ay ibinigay sa atin bilang regalo. Walang anuman sa atin. Nasukat na tayo'y naligtas. Upang walang sino man ay magyabang o magmalaki na ako'y naligtas dahil sa aking gawa. Sapagkat ang kaligtasan ay biyaya lamang. Yun ang unang paalala, the first fundamental doctrine of salvation, God's sovereign salvation. It is only by grace. Yung pangalawa, makikita natin, hindi ko palalalimin masyado sapagkat mahaba ang talata natin. Yung pangalawang doktrina ay ang tungkol sa kapanganakan muli. Yung regeneration sa theology o yung sa common language na born again. Ang sinabi sa atin sa pangalawang bahagi ng versikulo 5 hanggang 6, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, makikita muli natin na ang kapanganakan, ang regeneration, ang pagiging born again, ay hindi natin ito gawa. Ito ay gawa ng makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu. Sinabi nga ng ating Panginoong Jesucristo mismo sa John 3:8, what is born of the flesh is flesh, what is born of the Spirit is Spirit. Yung pinanganak sa natural na kapanganak ay pinanganak bilang tao sa mundong ito makasalanan. Ngunit ang taong ipinanganak sa Espiritu Santo ay nagkaroon siya ng spiritual rebirth. Siya ay muling ipinanganak sa Espiritu Santo. At makikita natin maliwanag sa Efeso 2:1, tayong lahat ay nagkasala at sumalansang sa kautusan patay sa kasalanan at
lumabag sa kautusan ng Diyos. Pero pagdating sa versikulo 5, ngunit, bagamat tayo'y patay sa espiritual nating kalalagayan, binuhay tayo ng Diyos kay Kristo. Binigyan tayo ng bagong buhay. Ang regeneration ay ang paglalagay, paglalagak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ng bagong puso, ng bagong buhay sa mga ipinapanganak mamuli. Napakahalaga nito, mga kapatid, para sa atin. Ang bawat Kristiyano ay ipinanganak na mamuli. Meron na siyang bagong pagkatao. Ang banal na Espiritu ay makapangyarihan, kumilos na sa kanyang buhay upang dalhin, ihatid ang pagbabagong iyon sa kanyang buhay. Kaya paalala ni Pablo sa kanila, mga kapatid, kayong lahat ay ipinanganak na mamuli. You are all born again, and therefore you have a new life in Christ. Meron na kayong bagong buhay kay Kristo. At hindi lamang yung sinabi niya, yung bagong buhay kay Kristo na yan, dahil sa kapanganakang muli, sinabi niya yan sa versikulo 6, na ang Espiritong ito na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ngayon, ang bawat ipinanganak mamuli ay pinananahan ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. We are all indwelt by the Holy Spirit. And so sinasabi niya, kung ikaw ay Kristiyano, ay hindi ka nag-iisa. Nandiyan ang banal na Espiritu, ang iyong helper, ang iyong helpmeet, ang iyong kasama sa iyong buhay bilang Kristiyanong ipinanganak mamuli. Yan ang isang katotohanan na dapat na maunawahan ng lahat ng mananampalataya. At yung pangatlo, ay napakahalaga din na sinabi sa atin sa versikulo 7, ang pangalawang bahagi, tayo'y upang yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Napakadakilang mga doktrinang ito. Hindi galing ang justification by faith sa ating mga ninunong reformers noong 16th century. Hindi galing kay Luther yan. Hindi galing kay Calvin. Galing sa Panginoon yan, sa kanyang salita. Na-discover lang nila ulit dahil sa paghahari ng Roma Katoliko, natabunan ng doktrinang ito. Kasi ang kaligtasan ay naging sa pamamagitan ng gawa. Ngunit binabalik dito sa atin, pinapakita sa atin. No, ang pag-aaring ganap ay dahil lamang sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung makikita. Justified by faith and by grace alone. Ibig sabihin nito, sinasabi ni Pablo, sa bawat Kristiyano, tumitindig ka ngayon sa harapan ng Diyos, sa harapan ng kanyang batas, wala ka ng sala. Itinuturing ka ng matuwid. Itinuturing ka ng walang pananagutan sa kanyang batas, sa kanyang mga kautusan, sapagkat ikaw ngayon ay inaring ganap, wala ng sala. Dahil ba muli sa iyong sariling katwiran? Hindi. Inaaring ganap tayo dahil sa katwiran ni Kristo na ibinibilang sa atin. Napakadakilang katotohanan yan. Tumitindig tayo, walang sala, wala ng kondemnasyon sa harapan ng Diyos dahil sa katwiran ni Kristo na ibinibilang sa atin, mga kapatid. Ganyan ang ating kalalagayan kay Kristo ngayon. At lahat ng pagpapala ng kaligtasang ito ay sa pamamagitan lamang ng soberanong pagkilos ng Diyos. Wala yan sa atin. Kanya napakalaki ng ating pagkakautang sa soberanong biyaya ng Diyos. Kanya tayo'y walang ibang pwedeng gawin kung hindi mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos na ito na nagligtas sa atin sa Kanyang biyaya. Kaya yung ating bagong katauhan, pagkakilanlan kay Kristo, saan man tayo ilagay, it will make a difference. Yun yung isang napakaliwanag dito na gustong sabihin ni Apostol Pablo. If you are
saved by grace, if you are born again by the Holy Spirit, and you are indwelt by the Holy Spirit, you are justified by faith, by grace alone, and now you have eternal life in Christ. Wherever God will put us, it will make a difference. That's simply inevitable. Hindi pwedeng walang impact kung saan man tayo inilalagay ng Diyos. Ay katulad niya ng sinabi ng Panginoon sa Sermon on the Mount. Hindi ba? Sa Mateo 5:13 hanggang 16. Sinabi po dyan, kung may Biblia kayo, buksan ninyo. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sisiddihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at walatin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ang ganda ng paglalarawan ng Panginoon dito tungkol sa buhay ng Kristiyano sa mundo. Kayo'y katulad ng asin. Ang asin ginagamit preservative upang pigilan ng pagkabulok. Ganyan ang silbi natin sa mundong ito. Katulad ng asin, tayo'y ginagamit upang pigilin ang kasamaan, ang kasalanan sa mundong ito. Ginagamit tayo as preservative ng Panginoon mula sa nabubulok na mundong ito. Tayo din ay sinabi ng Panginoon katulad ng liwanag ng ilaw. Ang function ng ilaw ay upang itaboy ang kadiliman ng kasalanan. Ganun ang lagay natin sa mundong ito. Pag tayo'y nandiyan, tinataboy niya ang kadiliman. Kaya maliwanag, sinabi niya, paliwanagin ninyo, gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa o ang inyong gawang mabuti at luwalatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. God is glorified whenever people see that we are functioning as we should, as salt and light in this fallen world. Ganyan tayo mga kapatid. Kaya tignan natin ngayon ang aplikasyon nito sa ating buhay sa mundong ito. Nakita natin ang ating bagong pagkakilanlan, our new status as saved in Christ. Anong uri ng pamumuhay ang inaasahan ngayon sa atin, sa relasyon natin, sa mundong ginagalawan natin. Naalala nyo, binasa natin si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Kinuha sila sa Israel, sa Jerusalem. Dinala sila sa Babylonia. Ginawa silang mga lingkod ni Nebuchadnezzar sa Babylonia. Yun ang makikita natin. Inilagay sila, kumbaga, dito sa kaharian ni Nebuchadnezzar. Yet doon, sa pagkakalagay sila sa kaharian ni Nebuchadnezzar, they made a difference ng malaking pagkakaiba makikita natin. At yan ay pinatunayan ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Hindi sila nagpatangay sa mga makamundong pamumuhay sa Babylonia. Tinanggihan nila yon, nanindigan sila para sa katwiran, para sa Panginoon, at hindi nila tinanggap ang anumang handog sa mga paganong Diyos-Diyosan ng Babylonia, na natili silang tapat sa ating Diyos. Kanya, ganyan din tayo mga kapatid ko sa Panginoon. Tayo ay, kumbaga, ito yung kingdom of Nebuchadnezzar, ang mundong ito. Dito tayo inilalagak sa mundong ito. Pero alalahanin nyo, katulad ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan, hindi sila mamamayan ng Babylonia, but they made a difference there.
Hindi tayo mamamayan ng mundong ito, ng sanlibutan ito, but we should also make a difference. So ang hamon sa atin, dare to make a difference sa mundong ito na ating kinabubuhay. Sinabi nga ng Panginoon, di ba, sa kanyang high priestly prayer sa John 17 verses 14 to 15, sa kanyang panalangin sa Ama, sabi niya, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. Gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masasama. Mga kaibigan, hindi naman, nung naging Kristiyano tayo, hindi naman sinasabing, humiwalay kayo sa mundo para hindi kayo ma-impluwensyahan ng anumang kasamaan ng mundo. Magtago kayo. Mamuhay kayo sa kuweba o sa mga matataas na lugar na hindi maabot ng sibilisasyon. Hindi po ganon. Sapagkat ang sinabi ng Panginoon dito, ang mga ipinanalangin niya, nasa sanlibutan, pero hindi sila taga-sanlibutan. In the world, but not of the world. Ang sabi ng Panginoon sa Ama, hindi ko dinadalangin sa'yo, alisin mo sila dito. Pero habang nandito sila sa mundong ito, ingatan mo sila sa kasamaan. Ingatan mo sila sa kalaban. Yun ang panalangin ng Panginoon. Ganon din tayo, mga kapatid ko. Tayo'y nandito sa sanlibutan ito, nasa mundong ito, ngunit hindi tayo taga rito. Naway ingatan tayo ng ating Diyos na hindi ma-impluwensyahan ng kasamaan ng mundong ito. May aklat po si Augustine, si Saint Augustine, may aklat siya ang pamagat, The City of God. Doon sa aklat na yon, ipinakita ni Augustine, may dalawang syudad, the city of God and the city of man. Ganda ng paglalarawan niya doon eh. Now, yung city of man, ito yung syudad ng mga taong wala kay Kristo. Ito yung syudad na namumuhay sila para sa sanlibutan lang. Ito yung syudad na namumuhay sila para sa kalayawan ng sanlibutan ito. Ang kanilang pag-asa ay sa sanlibutan lang. Yung syudad ng tao ay maglalaho. At lahat ng taga-sanlibutan, ang taga-syudad, mamamayan ng sanlibutan ito, kasama nilang mawawala. Pero sinabi niya, may isang syudad. Ito ang syudad ng Diyos, the city of God. At ang builder nito ay ang Diyos. At ang mga kabilang dito ay mayroong bagong buhay. Ang kabilang sa syudad ng Diyos ay yung mga iniligtas ni Kristo Jesus. Yun yung mga kabilang sa syudad ng Diyos. At sinabi ni Augustine sa aklat na yon, ang mga miyembro ng syudad ng Diyos ay malaking impact sa syudad ng tao. Sapagkat bagamat sila'y mamamayan ng syudad ng Diyos, nandito pa rin sila sa syudad ng mga tao. Nandito't namumuhay pa rin sila kahalubilo ng mga tao. Sinabi ni Augustine, yung mga miyembro ng syudad ng Diyos ay malaking impact ng pagbabago sa syudad ng mga tao. Dahil kay Kristo. Dahil sa kanilang bagong buhay kay Kristo, malaki ang impact nilang pagbabago sa mundo ng mga tao. Kanya nga makikita natin, mga kapatid, maliwanag sa aklat na yung pag binasa ninyo, habang ang mananampalataya ay mamamayan na ng siyudad ng Diyos, pero nandito pa rin tayong namumuhay sa siyudad ng tao. Ngunit bilang mamamayan ng siyudad ng Diyos, tayo ay mga catalyst para sa pagbabago sa siyudad ng tao. Yun po ang isang makikita natin. Kaya sa versikulo 1, ito ang utos ni Pablo kay Tito. Sinabi niya sa versikulo 1, ipaalala mo sa kanila na pasakop sa mga pinuno at sa may kapangyarihan, maging masunurin, maging handa sa bawat mabuting gawa. Una, ipinakita dito ni Pablo, ang Kristiyano ay may tungkulin bilang mamamayan
ng isang estado. Ito ang kanyang tungkulin, magpasakop sa mga pinuno at sa mga kapangyarihan. Yan ang tungkulin. Makikita natin, maging masunurin at maging handa sa bawat mabuting gawa sa buhay nila sa estado. Sabi ni Pablo, paalala mo sa kanila, remind them. Baga, bring to mind again. Diba? Pagka nagpapaalala ka, pinapaalala ko sa iyo, sinabi ko na dati sa iyo yan, pinapaalala ko lang ulit sa iyo. At itong mga mananampalataya sa Kreta, narinig na nila ito na kung anong dapat nilang pamumuhay bilang mga mamamayan sa kanilang estado. Ngunit, sinabi ni Pablo, paalala mo sa kanila, muli, na sila'y pasakop sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan, maging masunurin, maging handa sa bawat mabuting gawa. Now, dalawang bagay kasi dito kung bakit pinapaalala ni Pablo sa mga taga-Kreta. Alam nyo kasi ang mga Kreta, di ba, mga liars, gluttons, and mga masasama ang pamumuhay nila. Likas sa mga Cretans, mga taga-Kreta, mga mamamayan doon, ay mapaghimagsik, hindi nagpapasakop sa otoridad. Kanya, sinasabi ni Pablo, pinapaalala niya, teka muna, Kristiyano na kayo Niligtas na kayo ni Jesus. Iba na ngayon ng inyong estado. Kung dati kayo'y ganyan, mapaghimagsik, hindi kayo sumusunod sa otoridad, pinapaalala ko sa inyo, ang una niyong tungkulin bilang mga iniligtas ni Jesus ay maging mabuting mamamayan ng estado. Hindi ba? Yun ang sinabi niya Alam niyo, pangalawa kasi, malamang may mga mananampalataya doon sa Kreta, meron silang maling pagkaunawa, sinasabi nila, teka muna, miyembro na ako ng kaharian ni Jesus. Hindi na ako taga-sanlibutang ito. Bakit pa ako magpapasakop sa batas ng tao? Di sa batas na lang ako ng Diyos. Sinasabi, pinapaalala sa kanila, mali. Sinasabi niya sa kanila, hindi dahil naging Kristiyano kayo, napabilang na kayo kay Kristo sa kanyang kaharian, wala na kayong tungkulin dito sa inyong ginagalawang mundo. Hindi po. Sinasabi niya, may tungkulin pa rin kayo bilang mga Kristiyano sa mundong ito. Kayo'y dapat maging mabuting mamamayan. Obligasyon yan ng bawat siyempre, mamamayan, lalong-lalo na sa bawat mananampalataya, napakahalaga nito. Ang dahilan lang dahil Kristiyano tayo. No other explanation. Why should I obey the law, the authorities? Ba't ako magpapasakop sa kanila? Dahil ako'y Kristiyano, simple, di ba? Kristiyano ako Ngayon, kung hindi ka Kristiyano, malaya ka, gawin mo yung gusto mo, huwag ka magpasakop. Pero dahil Kristiyano ka, magpasakop ka. Yun ang sinasabi ni Pablo dito. Kumbaga, ang pinakahuling hindi dapat makita sa mga mananampalataya ay yung sila'y magimagsik sa otoridad ng gobyerno. Yun dapat ang pinakahuling makita sapagkat may laking bagay yan sa patotoo ng mga mananampalataya. Alam niyo, hindi naman bago ito, di ba? Ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya nagturo na kayo'y magrebelde sa otoridad, sa gobyerno, sa estado. Hindi niya yan. In fact, sa kabaligtaran, ang ating Panginoon, itinuro niya na kayo'y maging tapat sa inyong mga duties sa gobyerno, sa mga namumuno sa inyo. Naalala ninyo doon sa Mateo 22, versikulo 19-21, sinubok siya doon ng mga Pariseyo. Tignan natin ito, sabi niya. Sabi ng mga Pariseyo, tingnan natin ang sagot niya. Dapat magbayad ba ng buwis ang mga tao? Humingi siya ng yung coin. Anong tawag sa coin sa Tagalog? Barya. Sino nakasulat dyan? Si Caesar. Ano sabi niya? Di bayaran niyo kay Caesar. Kung anong kay Caesar bayaran niyo, kung ano sa Panginoon bayaran niyo. Ibig sabihin, maliwanag na ipinapakita doon ng Panginoon. Sinabi niya, ipakita ninyo sa akin ang salaping pambuwis. Ginawi niya. Salaping pambuwis. At dinala sa kanya ang isang denaryo.
Sinabi niya sa kanila, kaninong larawan ito at ang nakasulat? Sinabi nila, sa kanya, kay Caesar. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Caesar ang kay Caesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Ang ibig sabihin ng Panginoon, maski Kristiyano na ang isang tao dito, meron pa rin siyang tungkulin na tupdin ang kanyang mga tungkulin sa estado o sa gobyerno. Ang ating Panginoong Hesus, kung babasahin niyo ang gospel ni John, siya ay ina-accuse na nagtatayo ng kanyang sariling kaharian na upang i-overthrow ang kaharian ni Caesar, sapagkat ang emperor noon ay si Caesar. Kanya nga siya ay inaakasuhan ng mga Hudyo, ng mga Pariseyo, dapat yan ikulong, bitayin, dahil gusto niyang i-overthrow ang kaharian ni Caesar. Nagtatayo siya ng kaharian. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Pilato, ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito. Kung ang kaharian ko ay sa mundong ito, makikipaglaban ang aking mga alagad. Ngunit hindi mula sa mundong ito ang aking kaharian. Ako'y Panginoon ng aking kaharian, ang aking spiritual kingdom. Ang mga kabilang dito ay ang aking mga iniligtas. Kanya nga walang natagpuan anumang sala kay Jesus si Pilato. Kasi hindi naman guilty ang Panginoon ng rebellion o ng anumang masasabi natin paghihimagsik. Walang natagpuan. Yung bagong tipan, makikita natin kay Pablo, kay Pedro, consistent sila na ang tungkulin ng mga mananampalataya ay magpasakop sa kapamahalaan. Sa Romans 13, verse 1, sinabi doon, ang bawat tao ay magpasakop sa mga mamamahalang otoridad sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos at ang mga pamamahalang iyon ay itinilaga ng Diyos. Sinabi din ni Pedro, unang Pedro 2:13 hanggang 15, pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari, sa kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya upang parusahan ang mga gumagawa ng masama at parangalan ang mga gumagawa ng mabuti, sapagkat gayon ang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kabangmangan ng mga taong hangal. Sabihin ninyo, ang sama ng gobyerno, wala nang masamang gobyerno kaysa sa gobyerno ni Caesar. Napakasamang gobyerno noon Grabe kung bumitay ng mga tao, kung paano nila sunugin ang mga mananampalataya, paano ipakain sa leon ang mga mananampalataya, grabing pagpapahirap, mga batas na hindi makatarungan sa mga panahong iyon. Pero ano sinabi ni Pablo? Magrebelde kayo dyan, hindi tama yung estadong yan. Hindi, magpasako pa rin kayo. May exemption. Sinabi niya ni Pablo, sa Acts 4:19, we should rather obey God than man. Kapag tayo'y pinagagawa ng labag sa utos ng Diyos, labag sa salita ng Diyos, yun lamang ang pwede tayong tumanggi sa pinapagawa sa atin. Ngunit gano'n mang kahirap kung ito'y tungkulin natin, susunod pa rin tayo. Mga kapatid, exemption lang yun. Maski na godless ang gobyerno, ang tungkulin na hindi nagbabago, magpasakop kayo at maging masunurin bilang mga mananampalataya. Submit to your rulers. Ngayon, ilalapat ko yan. Ano mga practical outworking, paglalapat ng ating pagsunod sa mga namumuno sa atin sa gobyerno? Sabi ng Panginoon, di ba? Doon sa binasa ko sa Mateo 22, 19 hanggang 21, at doon sa binasa natin sa Romans 13, magbayad kayo ng buwis, ng nararapat, huwag kayong mandaya, huwag niyong itago, huwag niyong dayain ang gobyerno kung anong dapat niyong bayaran, bayaran ninyo. Ninanakawan niyo ang Diyos pag ninanakawan niyo ang para sa gobyerno. Pay your taxes, what is due. Nakakalungkot, marami mga pastor hindi nagbabayad ng tax. Iniisip ko palagi, sumusweldo buwan-buwan pero walang binabayarang tax. In the guise na ito ay allowance lang.
Pero sumusweldo sila eh. Hindi nila ibinibigay ang dapat na buwis sa kanilang mga sinusweldo. Kaya tayong lahat, magbayad ng tamang taxes, mamuhay ng maayos sa ating pamayanan. Huwag tayong pasaway sa pamayanan. Kamakailan lang dahil sa Quezon City, mapalad ng mga taga Quezon City tuwing yung birthday month, kumukuha ng mga relief goods. Gift pack. Si Becca, sinamahan ko. July siya. Kinuha namin, ha? Taon-taon, meron kaming gift pack. Done. Sa August, ako naman, sa birthday ko, kukunin ko yung akin. Napakabuti ng gobyernong yun, ano? Magbayad ng tamang buwis, yun lang ang sabi ko. At mamuhay ng tama sa ating pamayanan. Maging tapat sa negosyo, sa trabaho. Kasama yan sa tungkulin natin, ano? Bilang mamamayang gumagawa ng mabuti, sumusunod, kailangan tapat tayo sa negosyo natin. Hindi tayo nandadaya sa negosyo. At lalo na, siyempre, kailangan natin tubdin ang batas ng Estado. Kung sinasabi ng batas ay ganito, dapat natin sundin. Maliban kung sinisikil na ang karapatan natin bilang mga mananampalataya. Pero ito'y tungkulin nating lahat, mga kapatid. Ngayon, ang sabi ni Pablo rito, dapat ay maging handa kayo sa mabubuting gawa. Alam ninyo, 9 beses na inulit ni Pablo ang tungkol sa mabubuting gawa na inaasam sa mananampalataya. Sa chapter 2, verse 3, ang mga kababaihan dapat, punong-puno sila ng kabutihan. Ang mga doon sa verse 5 din, ay makikita natin, maging mabuti, maski yung mga batang babae. Yung sinabi din kay Titus, mag-set siya ng example sa mga mabubuting gawa. Doon sa verse 10, maski yung mga alipin, dapat sila ay magpakita ng mabubuting gawa. Ang bawat Kristiyano, sa chapter 2, verse 14, ang resulta ng pagtutubos ng Panginoon sa atin ay dapat mapuspos tayo na mabubuting gawa. At kaya dito, inulit lamang niya, kailangan maging handa tayo sa mabubuting gawa. Ano po ang puntos dyan ni Apostol Pablo? Sinasabi niya paulit-ulit, Christians must be good in their behavior at dapat engage sila sa mabubuting gawa, sa mga pagtulong. At ang Ebanghelyo ang nag-uudyok sa atin para maging ganyan tayo. Our salvation in Christ makes us good people. We are not good people, that's why we were saved. But because the Lord saved us, therefore, we should be people doing good. Gumagawa tayo ng mabuti bilang mga iniligtas. Yan ay mahalaga. Kaya tanungin natin, kung napakahalaga, para kay Apostol Pablo, ang Kristiyano dapat palagi siyang punong-puno ng mabuting gawa. Am I full of good works? Am I good? Am I a good person, in other words? Ngayon, sa pagsasara ni Pablo dito, ang ginawa lamang niya dito, sabi niya, alam niyo, mahirap magpasakop sa gobyerno. Lalo na ang mga namumuno sa gobyerno, hindi mananampalataya. Ang hirap. Yun ang gustong sabihin ni Pablo dito. They are still in darkness. Kanya kayo, mga Kristiyano, kayo ay iniligtas na. Inalis na kayo sa ganyang buhay, binigyan kayo ng bagong kalalagayan kay Kristo. Naiintindihan niyo pala na niya dapat, gaano man kahirap pakitunguhan yung mga yan. Ganyan ka dati. Yun ang sinabi ni Pablo sa atin dito sa verse 2. Huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Huwag makipag-away, maging maamo, at magpakita ng hinahon sa lahat ng mga tao. Ganyan ang pakikitungo natin. Sa trabaho, sa kapitbahay, sa eskwela. Bilang mga iniligtas na Jesus, sinaasahan sa atin na tayo ay hindi mapanirang puri, na tayo hindi palaaway. Kaya sama na nga nung
taong palaaway, kung makita pa yan doon sa taong nagsasabing siya'y Kristiyano na iniligtas ni Jesus pero palaaway, ang saklap niyan. Sinabi ng Panginoon doon sa Matthew 5:9, blessed are those, o pinagpala, ang mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Romans 12:18, kung maaari hanggang sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Ganyan dapat ang disposisyon natin. Maski na mahirap makitungo sa mga tao sa mundo dahil wala pa sila kay Kristo. Nasa kadiliman pa sila. Maging gentle, maging considerate sa kanila, sa lahat ng tao. Ano sinasabi ni Pablo rito? You know, Christians, because you are saved in Christ, you are in the best position to understand why men of the world act the way they do. Sinabi niya, dahil ganyan kayo dati. Ngayon, hindi na kayo ganyan. Sabi niya sa verse 3, sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan na namumuhay na sa kasamaan na tinggit, mga kasuklam-suklam at napupuot sa isa't isa. Ganyan tayo noon Binago na tayo kay Kristo. Bakit pa tayo babalik sa ganong buhay? Kasi sinasabi niya, bilang mga iniligtas ni Jesus, kayo ang nasa posisyon, nasa lugar na mas maiintindihan ninyo kung bakit ganyan ang mga tao sa sanlibutan. Hindi ibig sabihin na tayo ay magkonsinti ng kasamaan ng mundo. Kung hindi, tayo lamang ay maging tapat bilang Kristiyano. Kung merong mga kasamaan, ilantad natin, sabihin natin ang mga kasamaang yan. Ngunit maging maunawain tayo. Hindi tayo magiging self-righteous people. Look, I'm a believer. I'm a righteous person now. Tingnan mo, napakasama ng mga tao sa sanlibutan. Hindi ganon. Pinuturo rin natin yung sarili natin, mga daliri sa atin. At sinasabi natin, ganyan ako noon Kaya kailangan kong maunawaan sila sa kanilang buhay. Hindi ako maghahatol. Ngunit hindi ibig sabihin na ikukonsinti ko sila sa kanilang mga sala. Ang tanong sa atin, mga kapatid ko, kay Kristo na mga iniligtas niya, gaano na kalayo ang ating mortification ng kasalanan? Gaano na kalayo ang inaabot natin sa pagpatay ng mga nananatiling kasalanan sa atin? Gaano na? O di kaya, marami tayong masyadong respectable sins. Nirerespeto nating mga kasalanan na hindi natin maiwan. Hanggang ngayon, nandyan Ang hirap, magagalitin, mapagsalita ng masasakit, hindi man lang makapagpasensya. Mga bagay na dati na sa buhay natin, pero nandyan pa din. Kailangan magising tayo. Huwag natin irespeto yung mga nakasanayan nating kasalanan. I-mortify. Patayin natin yan sapagkat yan ang papatay sa atin kapag hindi natin i-mortify ang mga nananatiling mga kasalanan na yan. Kaya sinabi niya sa verse 8, sa conclusion niya, tapat ang salita at nais kong igiit mo ang mga bagay na ito upang ang mga nananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at kapaki-pakinabang sa mga tao. Bakit kailangan tayong mamuhay bilang mga iniligtas ni Jesus ng uri ng pamumuhay sa mundong ito? Ito'y para sa kabutihan ng mundo. Sapagkat tayo nagsisilbing asin at ilaw sa sanlibutan ito. Gusto kong pansinin nyo sa paglalapat natin. Tingnan ninyo yung tinatawag na common grace ng Panginoon.
Mabuti pa rin ang Panginoon maski sa hindi mananampalataya. Sa estadong pinamumunuan ng mga hindi mananampalataya. Ang ating Diyos ay nagmamalasakit pa rin sa kanila. Bakit? Ginagamit niya tayo para sa kabutihan ng mundong ito. Alisin mo lahat ng Kristiyano sa mundong ito, bulok na ang mundong ito. Wala nang magpapakita ng kasamaan. Wala nang maglalatad ng kaldiliman ng kasamaan sa mundong ito. Pag inalis mo na ang mga Kristiyano dito, siyempre, pagka dumating na ang Panginoon, dadali na tayong lahat sa langit. Impyerno na ang matitira. Wala nang matitirang mabuti rito. Ano pa ang pipigil? Kaya napakabuti pa rin ng Panginoon. Ginagamit ka, kapatid ko, sa mundong ito para sa kanyang kabutihan. Ganyan ang malasakit ng Panginoon. Kaya nga, the more sanctified people, the more it serves the good of the nation. Tayong magsikap sa ating pamumuhay ng kabanalan. Kasi malaking tulong yan sa ating mundong kinagagalawan. Maging asin at liwanag tayo sa sanlibutan ito upang ang ating Ama sa Langit ay maluwalhati sa ating mga magagawang mabubuti. Sinabi nga ni Pablo sa mga taga-Kolosas, Colossians 4:5, lumakad kayo na may karunungan sa harap ng mga nasa labas, yung mga hindi mananampalataya. Pablo, hindi niya naman concern lang yung sa loob ng iglesia eh. Concern niya yung nasa labas eh. Anong patotoo ng mga mananampalataya yung mga nasa labas? Kasi sinabi niya, lumakad kayo nang may karunungan sa harap ng mga nasa labas ng inyong samantalahin ng pagkakataon sapagkat ang mga panahon ay masama. Samantalahin ninyo ang inyong patotoo sa mga nasa labas. Makatutulong sa ating lahat ay pagbulay-bulayin natin ang ginawa ni Jesus para sa ating kaligtasan. Magbalik ka doon, sino ba ako ngayon? Iniligtas niya ako sa kanyang biyaya lang. Sinugo niya ang banal na Espiritu upang ako'y maipanganak muli. Binigyan niya ako ng bagong puso at bagong buhay. Inaring ganap niya ako, ngayon ako'y may buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Ibalik mo yan palagi sa iyo kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo. Makatutulong yon sa iyo na maging patotoo. Saan ka man dadalhin ng Panginoon sa iyong buhay. Na ngayon, kaibigan, may hamon ako sa inyo. Mga bata, matatanda, nandito kayo. Si Augustine, meron siyang 2 syudad sa kanyang aklat na City of God. The City of Man and the City of God. Yung City of Man, lahat yan, wawasakin. Yung City of God, mananatili yan magpakailanman. Ang sasabihin ko sa iyo ngayon, kaibigan ko, kung ikaw ay wala kay Kristo, kabilang ka sa City of Man. Kasama kang magugunaw, kasama kang walang hanggang magdurusa sa City of Man. May City of God. Ang paanyaya sa inyo ngayon, maaari kayong maging mamamayan ng City of God. Kung ngayon, kayo'y magsisisi at sasampalataya sa Panginoon. Masumpungan nyo ang biyaya ng pagliligtas ni Jesus. Magiging bahagi ka ng City of God na mananatili magpakailanman. Nawa ang panawagang iyan sa iyo ay makita mo. Kay Jesus na namatay sa krus upang magligtas ng mga tao dito sa syudad ng mga tao upang dalhin sa syudad ng Diyos. Nawa, isuko mo ang iyong sarili ngayon sa Kanya. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, muli kami po ay naninikluhod sa iyong trono ng biyaya ngayon. Marami kaming kasalanan, marami kaming pagkukulang, hindi kami namumuhay ng karapat-dapat bilang iyong mga iniligtas, bilang iyong mga ipinanganak mamuli, bilang iyong mga inaring ganap, Panginoon, na madalas, imbes na kami ay magsilbing asin at liwanag sa mundong ito, ay nakadadagdag pa kami sa kapahamakan ng mundong ito.
O Diyos, patawarin mo kami at nawa ay maging tapat kami sa aming bagong estado kay Kristo Jesus bilang mga iniligtas. O Diyos, iligtas mo kami sa mga pag-uugali na hindi nararapat para sa mga iniligtas. Ngayon, dalangin din namin kung meron kami mga kaibigan na naririto na wala pa kay Kristo, sa madalit salita ay sila ngayon ay kabilang pa rin sa syudad ng tao na mapupuksa kasama ng lahat ng mga mamamayan ng syudad ng tao. Nawa, sa sandaling ito, ikaw ang mangusap upang sila ay dalhin sa syudad mo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Bigyan mo sila ng pagyukod, pagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas upang maging mamamayan ng syudad ng Diyos. Ito pong lahat ay dalangin namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen.